Isang pinagpalang araw po. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Shalom mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Tinatalakay din natin from time to time ang ating pananampalataya. At paminsan-minsan sumasagot din tayo sa mga katanungan tungkol rito ayon sa ating abot ng ating kakayanan. At binabati kong lahat ng mga followers nitong Simple Catholic account, maging sa mga malimit nating tagas-baybay. Ito si Brother Gergias. Shalom, brother. At ganoon din sa mga silent supporters natin sa Facebook, Mika Blasio. At kahapon, paumanhin kahapon sa kasamahan ni Fausto, saka yung mga taga-ethos bottom nating kasamahan sa Catholic Faith Defenders, kasi lumabas ako kaya hindi na pagpatuloy yung discussion. So, about dun sa member ng mga Inc. 1914 at ng mga taga-ethos bottom na mga Catholic Faith Defenders. So, shalom mga kapatid. Okay. So, sa araw na ito, babasahin natin ang Ebanghelyo ng Panginoon at inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses, to destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. Yan, okay. So the gospel today is taken from the gospel according to St. Luke, chapter 1, verses 26 to 38. Glory to you, Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father. And he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Yun. So, ito naman ngayon mga kapatid, kung nakalipas na araw, it's about si Sakaraya, na kung saan nagpakita din sa Angel Gabriel at ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa or sila na mag-asawa in their old age ay matanda na. Ang nakalagay doon sa Tagalog na term is napakatanda na, ay magkakaroon sila ng anak or nagkaroon sila ng anak na later on pinangalanan nilang Juan, na pinaliwanag ni Archangel Gabriel doon sa lugar kung saan nagsindi ng kamanyang si
Sakaraya sapagkat siya ay na-assign na pari during those times. So, at pinaliwanag sa kanya si Juan na maghahanda sa daraanan ng Panginoon at kinukonfirm ni Archangel Gabriel that John is the Elijah to come na in-expect ng bayang Israel. Na mababasa naman natin sa aklat ng Malakias, mga kapatid. So dito sa Annunciation, makikita natin na ang Archangel Gabriel din ay nagpahayag din kay Mama Mary na siya ay maglilihi ng isang sanggol. At ito ay sinasabi bilang katuparan ng sinasabi din ng propesya doon sa aklat ni Propeta Isaias, katulad nung sinabi ni Archangel Gabriel kay Elijah, kay Zacarias, mga kapatid, na kung saan ang isang babae ay maglilihi at ang pangalang itatawag sa sanggol ay Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay kapiling natin. At ang Jesus naman na sinasabi nito ay God saves, or ang Diyos ay nagliligtas. At makikita natin na compare natin kay Zacarias nung pagtanong niya sa anghel out of his doubt. Kaya nung nakita ni Archangel Gabriel na nagduda siya at hindi siya naniwala sa mensahe ni Archangel Gabriel, sinabihan siyang mapipipi siya at mabibingi until na maipanganak si Juan. At nangyari ngayon, mga kapatid, tulad ng binanggit natin the other day. Samantala, itong ating si Mama Mary, nung binati siya ng anghel, yung ginagamit natin sa Angelus, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So, nagulumihanan si Mama Mary sapagkat ang binabanggit, yung tinatawag na yung kikatore, I mean, something like that, a Greek word na kikatoremini, na Hail favored one, napupuno ka ng grasya. So, naghulat siya sa ganung bati. So, Hail favored one, napupuno ka ng grasya. So, nagtanong siya, nagulat siya, sabi niya, Behold, you will conceive in your womb and bear a son, you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father. And he will rule over the house of Jacob forever. Out of his kingdom there will be no end. But, verse 34, But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Yun, then, binanggit niya na yung reference ng katunayan na ito'y totoo is yung kanyang pinsang si Elizabeth na matanda na ay naglilihi at 6 na buwan ng buntis sa kanyang katandaan. So, para siya maniwala, para hindi na siya magduda, kinote na Archangel Gabriel yung reference na yung matanda na pinsan mo, na kamag-anak mo ni si Elizabeth ay buntis. 6 months, okay. Dito sa verse 37, For nothing will be impossible for God. So, yung tanong ni Mama Mary is out of her innocence, hindi out of doubt. Kaya, nung ipinaliwanag sa kanya, nung sinabi ng Anghel Gabriel kay Mama Mary, walang imposible sa Diyos. Hindi na niya kinwestiyon how, hindi na siya nag-further question pa. Ang sabi niya na lang, nung napakinggan yung sinabi ng Archangel Gabriel, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Luke chapter 1 verse 37. So, sinabmit niya na yung kanyang sarili. Anong sabi niya? Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Diba? Palagi nating naririnig yan during Angelus. Yan yung inaulit-ulit. Yung pangyayari sa Annunciation, mga kapatid. So, andun yung humility ni Mama Mary. That is why isa siya sa
Bukod tangi, sabi niya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. See, mga kapatid. Okay. So, si Mama Mary, kung makikita natin na yung pagpunta ni Archangel Gabriel ay bilang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na malaon na niyang sinabi. That is why, nabanggit na rin natin ito at lagi na natin sinasabi. That is why, kung makikita nyo, yung sa event doon sa John chapter 2, marking doon sa John chapter 19, verses 25 to 26, doon sa John chapter 2, yun sa kasalan sa Cana. Nung tinawag ng Panginoon, si Mama Mary na woman, it is not out of disrespect, mga kapatid. Katulad ng misinterpretation ng mga separated brethren natin, ng mga protestante, mga born again na tinatawag, mga separated brethren natin, na why giving so much honor to Mary, whereas the Lord Jesus Christ Himself called her just as woman. So they misinterpreted that word. Hindi nila alam na ang woman ay binibigyang emphasis ng Panginoon na ang woman, lagi niyang binabanggit yung gano'n. Kung babasahin natin yung event dun sa wedding at Cana, kung saan nag-intervene or nag-intercede si Mama Mary sa needs ng mga ikinasal kasi naubusan ng alak, lumapit siya sa Panginoon. Di ba? Nabasa yun. Then, sinabihan siya ng Panginoon how, ano sabi doon sa John chapter 2, apunta natin mga kapatid, para maintindihan natin na yung pagtawag ng Panginoong Jesucristo doon sa kay Mama Mary na woman, it is not out of disrespect. Kasi sa atin, kung woman, kung i-interpret sa atin sa Tagalog, is babae. Bakit maabot? Tingnan natin dito mga kapatid. Kasi pinapalabas ng mga separated brethren natin na dinidisrespect ng Panginoong Jesucristo ang si Mama Mary. E di parang lumalabas na author, parang pinapalabas ng mga separated brethren natin doon na ang Panginoong Jesucristo ang author ng pagwalang galang sa mga magulang. Okay, tingnan natin na sa John chapter 2, mga kapatid. Okay. The wedding at Cana. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." Yan. So John chapter 2, verse 4, mga kapatid. Sinasabi ng mga separated brethren natin that at this instance, the Lord Jesus Christ is not honoring her mother by calling her woman. Whereas, ang kahulugan nito, sa kanilang konteksto, ang pagtawag sa mother, sa woman, sa isang babae, is mataas na karangalan. According sa mga scholars, according sa mga theologian, mga kapatid. Hindi ito katulad sa atin. Na kapag tinawag kang woman, parang nanay mo, subukan mong tawagin mong woman sa panahon natin ngayon, sa context natin ngayon, it is, you will have an itchy ear. Pero sa kanilang konteksto, pag tinawag ng woman, it is a high level na pag-respeto. At the same time, mga kapatid, in many instances that the Lord Jesus Christ called her mother woman, it is not out of disrespect. Binibigyan lamang ng Panginoong Jesucristo ng emphasis that the Blessed Virgin Mary is the fulfillment of what was foretold or what was prophesied in the Old Testament, in Proto-Evangelium, di ba? Sa mga Katoliko na umaattend ng mga seminars, ng mga lay minister of the word, ng mga apologetics, alam nila ito. Okay? Meron palang ganun? Mga ordinaryong Katoliko magtatanong, yes, there is. Sa Proto-Evangelium, mga kapatid, yung the first good news announced by God Himself in the Garden of Eden after the fall of man. Doon sa Genesis chapter 3, verse 15, kung saan binanggit ng Diyos doon yung babae, yung woman. So, and here, sa gospel ngayon,
ito na. Ang woman na ito na yung binati ni Archangel Gabriel bilang katuparan sa pagtupad ng Diyos sa malaon niya ng pangako or sa malaon niyang binanggit. More than 1,000 years before the birth of our Lord Jesus Christ. And it was repeated over and over again in many different prophecies in the scripture, in the different period of time, mga kapatid. Diba? Then, after Genesis, hindi lamang sa Genesis, then pagdating doon sa later part, di ba, nabanggit na natin to over and over again, mga kapatid. At actually, maririnig natin to sa ngayong simbang gabi, gabi-gabi. Maririnig natin. At maging doon sa, di ba, Genesis chapter 3, verse 15, binanggit na ng Panginoon. And then, yung, it seems, wala lang sa atin. Nung pinataboy sila sa Garden of Eden, imagine, remember, di ba nagdamit sila ng mga pinagtagni nilang damit ng mga dahon. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinagdamit sila ng balat ng hayop. So what does it mean? Para mapagtakpan ang kanilang kahihiyan, there is a need for God to shed a blood for them to be covered from shamefulness. Parang hindi lang natin mapapansin yun. But later on, makikita natin dun sa Genesis chapter 49, verses 8 to 10. Makikita natin doon nang ne-bless yung binless ni Jacob, yung kanyang 12 lipi, kasama yung anak ni Joseph doon sa Ehipto. Diba? Basahin niyo yung prophecy niya about kay Judah. It's different prophecy. Makikita niyo doon, mga kapatid, na si Judah, nag-prophecy siya about the coming of the ruler that will hold a scepter na binanggit niya doon, mga kapatid. And even yung asto na banggit na doon, mga kapatid. Basahin niyo, mga kapatid, Genesis chapter 49, verses 8 to 10. Makita niyo doon. Then later on, naulit-uli na naman, na marinig na naman uli. Sinabi na naman ni Moses doon sa Deuteronomy chapter 18, verses 15 to 18. Makikita natin doon, sinabi ni Moses doon, kung babasahin niyo mga kapatid, try to read it para ma-discover nyo at ma-confirm nyo rin if what I am talking is correct or not. Okay? Allow yourself to discover it by your own. Ano nakalagay doon? Sabi ni Moses, sabi niya, darating ang araw, God will choose a prophet among you like me. Take note, prophet. Hindi prophets. Take note, marami pang mga propetang dumating after Moses, pero sininggle out ni Moses na sinabi niya, darating ang araw, maghihirang ang Diyos ng isang propeta galing sa inyo. See? Then after that, marami pa po mga kapatid, especially sa sa aklat ni Jeremiah. Makikita din natin doon sa Jeremiah chapter 23. Diba? May prophecy din yun, nabanggit din yun, nabasa din yun the other day sa isang simbang gabi natin, mga kapatid. Hey, Brother Romy, good morning. Binasa yun sa Jeremiah 23, yung prophecy that out of the, from David. Diba? Narinig niyo yun, nagsimbang gabi kayo, sa Jeremiah. Then, itong nabasa, yung nakalipas na araw, binanggit na yung messianic prophecy from prophet Isaiah. Yung Isaiah chapter 7, verse 14, mga kapatid. And then, makikita natin doon na sinasabi na I am difficult to understand bakit ang sinabi dito sa kay Mama Mary, Jesus yung pangalan. Ibig sabihin, God saves. Pero sa prophecy, it was Emmanuel. Pero pagdating ng Panginoong Kristo, bakit hindi Emmanuel ang pinangalan? Okay? Diba? Yun yung sinasabi sa Isaiah 7:14. Maglilihi, diba? Binanggit yan kagabi na gospel reading, the first reading. Si Akas, inihingan siya ng
Sinasabihan siya, maghingi ka ng palatandaan sa ilalim ng lupa o sa ibabaw ng kailaliman ng lupa o sa ibabaw ng langit. Sabi ni Akas, hindi ako mangangahas na maghingi ng palatandaan. Kaya ang sinabi ni Isaiah, sabi niya, ang Diyos na rin ang magbibigay ng palatandaan. Ang babae ay maglilihi ng isang sanggol at tatawaging Emmanuel. Yung sa Isaiah chapter 7, verse 14. Bakit Emmanuel? Difficult din ako, nahirapan din ako mag-intindi dati niyan. Paano ito ma-reconcile? Ang Jesus, ang sinabi dito sa kay Mama Mary sa Annunciation, Luke 1:26-38, kahapon, nung nakalipas, Emmanuel. Paano yun? Kasi God saves. Bakit Emmanuel, mga kapatid, ang ipinangalan doon sa prophecy? Emmanuel, bakit? Alam niyo kung bakit Emmanuel? Because ang ibig sabihin ng Emmanuel is God with us. And we are keep on repeating this just to give emphasis. Kasi yun yung sinasabi sa John chapter 1, verse 1-3. Di ba? Ano nakalagay doon sa John chapter 1, verse 1-3? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He refers to the Word. He was with God in the beginning, and without Him, still refers to the Word, nothing is created. Then sa verse 14, doon ko naintindihan, sa verse 14 sinasabi, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya pala sinabi na Emmanuel, God with us. Bakit God with us? He lived among us. Naging laman siya, nagkatawang tao siya. Kaya pala Emmanuel. Hindi contradiction yun. Bakit sinabing Jesus? Ang Jesus, ibig sabihin, God saves. Tapos yung sinabi sa prophecy, Emmanuel, God with us. Jesus, who is among us, is nagliligtas siya at siya yung Diyos na nakapiling natin. Is there any contradiction? No. Ang ibig sabihin ng Jesus, God saves. Ang Emmanuel, God with us. He lives among us. John chapter 1, verse 14. Jesus saves us. He is the Emmanuel that lives among us. So there is no contradiction with Jesus and the Emmanuel. Because God with us, because He lived among us. John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Ayan. Okay? So, at saka may itong about dito sa Kikatoremine, yung word na Greek, mga kapatid, kasi may video yan ng ibang mga protestante na kinounter, actually nasa kinounter ng isang kapatid nating babae galing sa Capiz na member ng Pathag team. Ang Kikatoremine, hanapin natin mga kapatid. Kekaritomene. Yan. Sa Greek, sabi niya mga kapatid, is a unique Greek word from Luke 1:28, meaning one who has been perfectly and perpetually graced. Yan yung ibig sabihin ng kekaritomene. Yun yung greetings ng anghel kay Mama Mary. Yan, mga kapatid. So, highly favored, hail. Diba kung sa atin, maintindihan natin na ang salutation ni Archangel si Gabriel sa kanya is hail. Diba usually, pag sinabing hail, usually ginagamit lang ng mga term yan sa mga royal family. Diba? Sa mga royal family. Yung hail na word. Sa mga hari, ganon. So, si Mama Mary that is why we in the Catholic Church, tinatawag na Hail Mary because he is in a royal family. He is the queen in the kingdom because he is the mother of our Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Okay.
So, makikita natin na si Mama Mary, out of her innocence, she submitted herself to the will of the Lord by saying yung piyat niya. Ang tinatawag na piyat, yung word na piyat. Okay. Na, yung Luke chapter 1 verse 38, memorize natin yung mga kapatid kung nag-recite lagi tayo ng Angelus. Anong sagot ni Mama Mary? Nung sinabi na ni Archangel Gabriel na sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. No end of conversation. She submitted herself to what was said by Archangel Gabriel. Nung sinabi ni Archangel Gabriel, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Tapos ang usapan. Anong sagot ni Mama Mary? I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Wow. Yung submission, yung humility to accept kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya man lubos maintindihan, pero nung sinabi ni Archangel Gabriel, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos, nothing is impossible to God. No more, anong sabi niya? No more question. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Diba? Wow. Unlike sa atin kuminsan na may mga nangyayari sa ating buhay na marami pa tayong tanong. Andun yung disbelief natin. Diba, mga kapatid? Pero kay Mama Mary, kung talagang devoted tayo sa kanya, model natin siya sa pananampalataya as obedience and humility. Katulad ni Mama Mary, noong narinig niya ang sinabi at plano ng Diyos, hindi na siya nagtanong. Dapat ganun din sana matutunan natin, Lord, kung ano ang kalooban mo na mangyari sa buhay ko, ikaw na po bahala sa akin. Amen? Supposed to be like that, mga kapatid. Kung talagang we are devoted to Mama Mary, kinikilala natin siyang modelo ng ating pananampalataya. Katulad niya, matuto rin sana tayong, Lord, kung ano yung kalooban mo, kung ano yung kagustuhan mo sa buhay mo, be it done to me according to your word. Diba? Ganun sana matutunan natin, mga kapatid. Yung virtue ni Mama Mary, the virtue of humility, the virtue of obedience, the virtue of submission, the virtue of accepting the will of the Lord in our lives, mga kapatid. Diba? Even our Lord Jesus Christ Himself, diba? Nung andun siya sa Garden of Gethsemane, sa Matthew 26, nung nag-pray siya sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, diba? Nung sabi ng Panginoon, Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but yours be done. Diba? Yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. The same with our Blessed Virgin ni Mama Mary. Kaya tuwing may mga bagay, siguro ito mga kapatid, sa tuwing natin makita natin imahe ni Mama Mary, dapat yun yung maalaala natin. Sa tuwing makita natin ang mga imahe ni Mama Mary, doon maalala natin yung kanyang humility, yung kanyang obedience, yung kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Yung willing to submit to the will of God in our lives. Lord, it seems, parang kayo tulad yung Mama, it seems I cannot understand what is happening to me. But, ikaw na pong bahala sa akin. I totally submit myself to you. Sana magkaroon tayo ng ganong klaseng desire, mga kapatid, sa ganong klaseng puso. Diba? Yung, hirapan man tayo intindi na kung ano yung nangyari sa buhay natin. Diba? Though sometimes, baka yung mga nangyayari sa buhay natin, kagagawan natin. Diba? May mga instances na ganun, maaaring yung mga nangyari sa buhay natin, ay kagagawan natin. Then, ang gagawin na lang natin is, Lord, give us the grace to na mapagtagumpayan ko itong mga bagay na nangyari sa aking buhay na ako rin mismo may kagagawa. Pero there are times na may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan na pinahintulot ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Then let us ask God or let us pray to the Lord, Lord, hindi ko man maintindihan yung nangyari sa kasalukuyan sa buhay ko.
but I submit it into your hands. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, cast all your cares before Him, for He cares for you. Diba? Ihatag mo sa harapan ng Panginoon yung mga kabalisahan mo. Okay. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ano sabi dito mga kapatid? Basahin natin na. Yun yung gagawin natin mga kapatid. Nakatulad ni Mama Mary, she submitted herself to the will of God in her lives. The same with us, kung talagang tinitingala natin si Mama Mary na modelo ng ating pananampalataya, at we are devoting ourselves, devoto tayo niya, Marian tayo. Okay. Ito yung sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your worries upon Him because He cares for you. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Katulad ni Mama Mary, di ba? At her very young age, ganun mangyari sa iyo. So, ikaw na po bahala, Lord. I am the handmaid. Ang sagot niya na lang, Luke 1:38, sana ma-memorize natin ng mga kapatid. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Kasi narinig niya na ang sinabi na, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. No more question, mga kapatid. Kaya submit to the will of the Lord. Lord, ano man kung magiging outcome na ikaw na po bahala. Diba? Kaya nga may sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So, ganun yung ginawa ni Mama Mary, mga kapatid. Dalikan natin ang Ebanghelyo. Then after that, we'll finish this one. So, verse, He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give Him the throne of David His father, and He will rule over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end. Anong word na gusto kong bigyan ng emphasis, mga kapatid? And He will rule over the house of Jacob forever. Forever. And His kingdom, there will be no end. Nagjo-joke ba si Hindi sinabi dito na He will establish His kingdom sa Kanyang muling pagbabalik. No. Ang Kanyang muling pagbabalik is a fullness of His kingdom. Pero yung Kanyang kingdom, hindi physical kingdom na katulad ng expectation ng mga Hudyo. That is why they failed to accept the Lord as King. Hindi nila naintindihan, mga kapatid. Di ba? Bakit hindi nila naintindihan? Obvious. Nung Luke chapter 19, sa pagpasok ng Panginoon, noong Holy Week, di ba? Bago siya i-crucify, sumigaw mga tao, mabuhay ang hari dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pinagpalang hari. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Baruch haba Bishem Adonai. Tapos, nung hindi na-meet yung kanilang expectation, ano nangyari? Yung mga sumigaw na mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon, ay sila din ang sumigaw na ipako sa Diyos. So He is the King. At tag-umpisa yung kanyang paghahari noong pagdating niya, noong itinatag niya yung kanyang iglesia, sapagkat ang kanyang mga pinagharian ay ang mga tao. Ano nakalagay dito sa Luke chapter 17, mga kapatid? Puntahan natin. So, may nakausap kasi ako dito, Brother Romy, isang member ng Jehovah's Witnesses, na ang kanilang paniniwala, they are believing na ang paghahari ng Diyos ay itatatag niya sa kailan pa, sa kanyang pagdating pa, sa kanyang pagbabalik. Whereas, yun ay fullness of His kingdom. Ito sa Luke 17, mga kapatid, 17 verse 21. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang tutuoy nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ibig sabihin,
The Lord has established already His kingdom to His believers, those who believe in Him. At ang kingdom na ito ay hindi makahadlangan ng boundary. Boundless kingdom. Di ba? Kaya nga Katoliko, lumaganap, universal. Kaya nga, maging doon sa Daniel chapter 2 verse 44. Kaya hindi nakabalik yung member ng Jehovah's Witness pa, hindi natin nakita pa, Brother Romy. Ang kingdom ng Panginoon ay walang boundary. Nagpasimula na ang kanyang paghahari nung dumating siya, hindi magsisimula yung paghahari niya sa kanyang muling pagbabalik. Ang kanyang muling pagbabalik ay makikita natin yung fullness of His kingdom at makikita natin at mababasa natin sa Matthew 25:31 to 46. Doon natin makikita yung fullness of His kingdom. At sa kanyang muling pagbabalik ay yung mga taong ayaw tanggapin ang kanyang paghahari ay magkakaroon ng kaparusahan. Kaya nga it is a grace period for us today sa mga taong ayaw tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang hari ng kanilang buhay. Sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, there is a consequences. There is a repercussion for not accepting the Lord Jesus Christ as King. Ito medyo mabigat Hanapin ko mga kapatid. Hanapin ko, Brother Romy, hindi ko makita. Tantay ko ang verse. Hanapin ko, Brother Romy. Kaya yung fullness, ibig sabihin, okay. Ayan. Ito mga kapatid. Sa Luke chapter 19, verse 27. Kaya ito, sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, ibig sabihin, in the fullness of His kingdom, in His final coming. Pero nag-umpisa na siya maghari. Kaya nga tinatawag siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hindi sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon pa lang. Diba sa Revelation? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Okay, sa Luke chapter 19, verse 27. Ito yun, mga kapatid. Luke chapter 19, 27. Ito is eschatological. Ito sa huling panahon ko, sa judgment to. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Diba? Bigat ng sakit to. Sa mga tao. Yan yung mga tao ngayon ayaw tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang hari ng kanilang buhay. Grace period ngayon. Sige, okay lang. Yung rejection mo sa Panginoong Hesukristo, okay lang. God is giving you a chance to change your mind. Sa ngayong panahon na ito, ay hindi mo siya tinatanggap bilang hari at hindi mo siya pinaghahari sa iyong buhay. Okay lang sa Panginoon. But remember, na pagdating sa Judgment Day, sa pag-upo ng Panginoon sa Kristo sa kanyang trono upang hatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 at yung sinasabi sa Matthew chapter 25, 31 to 46, mga kapatid. Kaya nga, dito makikita natin, Brother Romy, ang kingdom niya, there will be no end. O, kulitin natin He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father. And he will rule over the house of Jacob forever. Pag forever ba, Brother Romy, may tinatawag na gap? May gap ba? Pag sinabing forever? Di ba? Hindi matatawag na forever yun kung nagkaroon ng gap. Katulad ng Philip ng mga 1914 na natalikod kuno ang iglesia ng Panginoon at muli lamang naitayo noong 1914. My goodness. Paano naging forever yun? Kung mayroong gap. Di ba? Brother Robin? At the same time, sinasabi niyo ito, and of His kingdom, there will be no end. So kung pagdating ng Panginoon sa Kristo, nag-umpisa na yung kanyang paghahari,
Ibig sabihin, until now, naghahari pa rin siya. Walang gap, walang putol. Kasi there will be no end. Kung nagkaroon ng apostasy, nagkaroon ng pagkatalikod, nagkaroon ng gap from first century, tapos na isauli lamang noong 1914, hindi yung there will be no end. Nag-end, tapos nag-restart. Diba? That will contradict that apostasy theory. Apostasy theory lang yan. Theory lang yun kasi hindi naman fact yun. That apostasy theory will contradict to the statement of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary that the kingdom of our Lord Jesus Christ, there will be no end. There will be no gap in between. Kung paniniwalaan natin yun, magkukontrast siya dito. There will be no end. Magkukontrast siya sa napakaraming prophecy, sa napakaraming word sa Scripture. Katulad noong Daniel chapter 2 verse 44, mga kapatid. In the lifetime of those kings, God will set up a kingdom. God will set up a kingdom. Then, pagdating doon sa 2 Samuel 7:13 to 14, His kingdom will become firm and it will stand forever. It will stand. So kung natalikod, nawala, at nabalik lamang noong 1914, 1830, ibig sabihin, hindi nag-stand. Hindi nag-stand forever. Bumagsak eh. Ay di palpak na kagad yung prophecy. Eh di ano mangyari? May loopholes yung prophecy kung paniwalaan natin na natalikod. Kung bumagsak, kasi it will stand forever eh. Kung bumagsak, natalikod, bumagsak, ibig sabihin, hindi nag-stand forever. That is why, pagdating doon sa Matthew 16, verse 18, upon this rock I will build my church that even the gates of the nether world shall not prevail against it. Yan. So, bali parang sinasagot natin yung argumento ng mga separated brethren natin na katulad ng Mormons at ng INC 1914. Mga ginang Jehovah's Witnesses na ang paghahari daw ng Diyos, hinihintay pa nila, nasa tukam pa lang. Samantala sa Luke 17:21, pinahayag na ng Panginoon sa Kristo na dumating na yung paghahari ng Diyos sa inyo simula nang manalig kayo sa Kanya. At yung Kanyang paghahari ay walang boundary. Hindi lamang doon sa bayang Israel. Boundless. Walang boundary. Diba? At tayo, na mga pinagharian niya, are supposed to live under the kingship of the Lord Jesus Christ. And if we truly accept the Lord as our King, mga kapatid, we are supposed to submit sa mga rules niya, sa mga patakaran niya. Di ba sa isang kingdom, merong mga rules, merong mga laws, may mga dapat sundin, mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin, kung kinikilala natin na hari ang Panginoon sa Kristo, sumunod dapat tayo sa patakaran ng hari. Paano natin malaman yung rules ng hari? Of course, through the Scripture. Of course, and through the church. Kasi ang hinabilinan niya, ang simbahan. Ang kanyang tinatag na simbahan. Luke chapter 16, verse 18. Luke chapter 16, verse 10, mga kapatid. Ang sinasabi sa Luke chapter 16, verse 10. Meron siyang pinagkatiwalaan sa kanyang kingdom. Ito sa Luke chapter 16, verse 10. Okay, sabi dito, Luke chapter 10, verse 16. Luke 16, verse 18. Maganda rin i-memorize, mga kapatid. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang Luke chapter 10, verse 16, ay ito, sabi niya, mga kapatid. Lagi ako nagkakamali dyan, mga kapatid. Okay. At yan yung magkagandahan na nagbabasa din kayo. Para kung sakaling kamali ako, makikita niyo, ay, ito yung ano. Okay. Luke chapter 10, verse 16. Ito ang sinasabi. Mga kapatid. So, the king
has rules, has laws that we need to follow and obey. Or else, may consequences yan, mga kapatid. Sabi rito sa Luke chapter 10, verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. You see? So there is, in a kingdom, kung kinikilala natin na totoong hari ang Panginoon Kristo, then we must have to obey His laws, His rules, His word, His ordinances that we can find here in the Scripture and in the teachings of the church. Kasi sabi doon, ang nakikinig sa inyo, ang kausap nito, mga kapatid, mga alagad. At kung titingnan natin, ang makapag-claim nitong Luke chapter 10 verse 16 na ito, na dapat natin pakinggan is the church that is connected to the Lord Jesus Christ. Hindi lang yung nakikiconnect lang, hindi yung nag-claim lang ng mga verses sa Bible. Para dapat meron talagang legitimate na connection sa Panginoon. The Lord Jesus Christ, the apostles, and their successors. Yun mga kapatid. So, kung kinikilala natin na hari ang Panginoon Kristo, we must obey His will. Kasi binanggit natin nga kanina sa Luke 19:27, na pagdating ng araw, para nagutan natin yung hindi natin pagtanggap sa Kanya bilang hari. At yung hindi natin pakikinig sa Kanya. And sa iglesyang Kanyang itinatag, ang Catholic Church, which is the Catholic Church, whether you will accept it or not, kung hindi nyo matanggap, then i-prove nyo sa amin na yung iglesia nyo ay ang itinatag ng Panginoon Kristo. Yun lang naman yun, mga kapatid. Kailangan, kung mag-quote ka ng reference, make sure to prove it. Magpakita ka ng ebidensya. Hindi lamang mag-quote ka ng Bible verse. Pakita ka ng ebidensya that you have the connection to the Lord Jesus Christ. You have the connection to the apostles. Pero kung ang simbahan mo, ito yung sinasabi ko pa ulit-ulit, kung ang simbahan mo, hindi si San Pedro ang kinikilalang unang leader, di ba, after the Lord Jesus Christ, hindi si San Pedro ang kinikilalang bagong leader, ang kanyang na leader, ang pinakaunang leader, then you're not anymore connected to the church of the Lord Jesus Christ founded in 33 AD. Kasi diba, San Pedro naman ang pinagkatiwalaan. Matthew 16, 18, 19. Then after that, it was reiterated and reconfirmed by the Lord Jesus Christ in John 21, 15 to 19. So therefore, we cannot deny that the leader of the church, the church founded by Jesus Christ, the first leader is the Saint Peter. Then after that, because it was entrusted only to Saint Peter, he must entrust it to other also. Diba? Makita natin yan sa ginawa nila doon sa Acts of the Apostles, na nung nakulangan na sila ng apostol, ang hinirang nila na kapalit ni Judas ay si Matthias. Diba? So yung tinatawag na there must be a continuity. Hindi dapat maputol. Kasi kapag maputol, wala na. Siraan na yung sinasabi ng Biblia na there will be no end. Kung naputol, nagkaroon ng end. Kung natalikod, nagkaroon ng end. Kung natalikod, hindi nag-stand forever. Di, palso na kaagad yung sinasabi ng Bible. Di, pag lumabas, pag mangyari yung ganun, ibig sabihin, hindi nakapanipaniwala ang Biblia, mga kapatid. Yung prophecy sa 2 Samuel 7:13 to 14, His kingdom there will be no end. It will stand forever. Kung natalikod, kung pagbibigyan natin yung argumento na natalikod, katulad ng pinapangaral ng iba mga kapatid, ibig sabihin, hindi nag-stand forever. Ibig sabihin, palso na yung prophecy. Pag ang maging katumbas nun, ang magiging consequence nun, kung magiging palso ang prophecy sa Biblia, ibig sabihin, sira na ang credibility ng Biblia. Pag sira na ang credibility ng Biblia, that is the time na marami sa atin ang pwedeng mangyari na hindi na maniniwala sa Diyos. Di ba? Kung yung prophecy na yan, mali-mali na kagad, then
how can you trust other part of the Bible? Di ba? Kung ang Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Kung natalikod, hindi ibig sabihin, walang saysay yung sinabi ng Panginoon na kahit ang pintuan ng kaharian ng kamatayan ay hindi makapananaig. Kung natalikod, ibig sabihin na panaigan, natalo. You see? Ang magiging consequence mga kapatid, yung credibility ng banal na kasulatan. Maku-question yung credibility ng banal na kasulatan. So kapag maku-question yung credibility ng banal na kasulatan, then how can you believe other passages in the Bible? Kung isa sa mga sinasabi ng Biblia na ang sinasabi ng Panginoon, it will stand forever. Kung natalikod, questionable na kagad. Paano mo mapaniwalaan pa yung sinasabi ng parte ng ibang ng Biblia? Kung doon sa parte na yun, questionable na, natalikod pala. Samantala, sinabi, it will stand forever. Tapos sasabihin mo natalikod. Ngayon, kung paniwalaan mo yung sinasabi natalikod, wala na, sira na kagad yung credibility ng banal na kasulatan. Yan yung panahon na marami magiging agnostic until such time, atheist. Kasi wala na, sira na yung credibility ng Bible. But we know, for a fact, mga kapatid, na napakahabang panahon na po na sinubukan na ng mga matatalino at ng even mga agnostic at mga atheist na sirain ang credibility ng Biblia. Pero hindi nila nagawa. Kasi nagpapatunay lamang na totoo yung Word of God. At the same time, mga kapatid, alam niyo sa atin sa Catholic Church may tinatawag na document ang simbahan na Dei Verbum. Yung Dei Verbum, mga kapatid, sa Dei Verbum, nabasa ko na dito sa New American Bible, actually meron diyang document ng Dei Verbum. New American Bible. May ano yan, ang ibig sabihin ng Dei Verbum, yung tinatawag na document ng simbahan na Dogmatic Constitution on Divine Revelation. Sa Dogmatic Constitution on Divine Revelation, dito sa Dei Verbum, isa dyan sa sinasabi, kung babasahin natin yan dito sa New American Bible, sa front page niya, yan mga kapatid. Sa document ng simbahan, sinasabi niya, one of the reason why we believe that the Bible is the Word of God because of its unity. Unity, mga kapatid. Kasi kung titingnan natin yung mga prophecy, they were written and prophesied from different kind of person and different places and period of time. Itong mga taong nag-prophecy, hindi po sila nag-usap, hindi po sila nagkita. Pero may tinatawag na unison or may tinatawag na unity yung kanilang prophecy. They are not contradicting to each other, though they did not meet each other. So may unity, mga kapatid. That is why we believe in the Bible as the Word of God because one of the reason is the unity. Diba? Kasi kahit hindi sila nakita yung mga propeta, they prophesied in different period of time, different places, they did not meet each other, yet they may tinatawag na commonality or may one thing in common, may common denominator sila. Because isa lang ang nagsugo sa kanila, isa lang yung author. Gets, mga kapatid? Unlike, ito i-connect natin, unlike yung mga pastor, mga pundador ng mga sekta at denominasyon na nag-self-proclaim na propeta sila, appointed son of God sila, Espiritu Santo sila, sugo sila, anghel sila, they are all proclaiming they came from God. Pero, may loopholes. Kasi kung totoo, nang galing sila sa Diyos, they are supposed to be united. They are supposed to be in concurrence or meron silang agreement in each other. But dahilan sa kanilang kawalan ng unity, kawalang pagkakaisa, kaya makonclude natin that these people who are proclaiming, who are self-proclaiming, na nagsiself-proclaim na sugo ko sila, propeta ko sila, apostol sila ko sila, galing sila sa Panginoon, napapatunayan natin na hindi yun totoo.
Kasi kung tanggapin natin, mga kapatid, na galing sila sa Panginoon, lalabas na ang Diyos is a God of confusion. God is a God of disorder. God is a God of chaos. God is a God of division. But it is not. Sapagkat ang Diyos ay kaayusan ng kanyang dala. Di ba? Ang sinabi yan sa aklat ng mga Korinto, sabi ni San Pablo Apostol, God is a God of order. Di ba? Okay, hanapin natin mga kapatid. Hindi ko na-memorize kung saan banda yun. Hanapin natin. Okay. Hanapin natin mga kapatid, ha. Okay. God is a God of order. Okay, so 1 Corinthians chapter 14, verse 33, mga kapatid. Okay? Tingnan natin, ha? 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Okay. Sabi rito, sabi natin. So kung paniwalaan natin, mga kapatid, kaya nga ito, mga kapatid, kung paniwalaan natin that these separated brethren of ours, yung mga iba't ibang mga sekta, paniniwalaan natin at tanggapin natin na galing sila sa Diyos, ibig sabihin, lalabas ang Diyos ay pasimuno ng pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Siya yung pasimuno ng confusion. Siya yung pasimuno ng kawalang kaayusan, ng kaguluhan. Samantala, sinabi na rito sa Biblia, 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Ito sabi rito, mga kapatid. Since He is not the God of disorder, yan, mga kapatid, but God of order. God is a God of order, not disorder. And God is not a God of disunity, because the Lord Jesus Christ Himself prayed for its unity. John 17, sa prayer ng Panginoon sa Kristo. And He established, in Matthew 16, verse 18, He established a church, not churches. And He further explained, He further elaborated. Di ba pagdating doon sa John chapter 10, verse 16? There will be one flock and one shepherd. He didn't say, there will be more flocks and more shepherds. Hindi rin niya sinabi, there will be another flock and there will be another shepherd. No, He did not. At ang division in the body of Christ, in Christianity, is not the will of the Lord Jesus Christ Himself. Kasi sinabi niya na rin sa Matthew 12:30. Diba? Ang hindi panig sa inyo ay laban sa inyo. Ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalap. John 10:10. Ang gawain ng magnanakaw o ng diablo is pumatay, magwasak at magnakaw. Magwasak. So, ibig sabihin yung disunity, that is pagwawasak, mga kapatid. That is the work of the devil. And not of the Lord. Kasi alam niyo ba na ang diablo na word, mga kapatid, ang etymology niyan, yung word na diabolos, ang ibig sabihin daw niyang diabolos, mga kapatid, is to divide. Kaya nga, sa ministry natin, sa mga parokya, madali mong ma-identify kung ang demonyo kumikilos. Kapag kayo ng mga manggagawa, or kahit sa ministry nyo, sa personal nyo ministry, kung anumang ministry pinagbibilangan, Couples for Christ, charismatic, mga kapatid, or ano pa mang pananampalataya nyo, pag ang demonyo
malalaman mo ang demonyo kumikilos kapag makikita nyo na pinag-away-away kayo nag-aaway. Okay? Kayo man nag-aaway. Mga kapatid. Okay. Ibig sabihin, the devil is already working. Yun yung sinasabi sa John chapter 10 verse 10. Ayun, nandito na si Sian ba yun? Si Sian na member ng Jehovah's Witnesses, ang simbahang itinatag ni Charles Taze Russell. Okay? Pero ang Jehovah's Witnesses, alam niyo ba mga kapatid, ang origin ng word na Jehovah, ang nag-invento niyan is Katolikong pare din. At alam naman ni Sian yan na ang tetragrammaton na YHWH ay hindi siya pwede maangkupan ng alphabet na katulad ng ginawa nila ng Jehovah. At yan ay pinaliwanag ng isa sa mga marunong magbasa ng Greek. At saka every word, kilala ko, kaibigan ko sa Capiz, si Brother Dwayne Cartojano. Yan, NCC yan, nandito na siya ngayon, mga kapatid. Sabi niya, tanungin mo kung anong reliyon ng mga nakabilanggo. Mga Katoliko, yes, hindi namin dinideny yan. Kasi itong mga tao na ito, may mga tao na binyagan silang Katoliko. But they did not live as a faithful Catholics. Hindi yan yung mga nagsisimba. Nagpapakasal yan sa simbahan. Ang iba pa nga, Sian, for your info, meron pang ng ibang mga protestante na hindi Katoliko, nagpapabinyag, lalo na kapag nag-a-adapt sila. Lalo kapag hindi pa sila kasal, alam mo ba? Na merong mga protestante nagpapabinyag sa Catholic Church. Anong habol? Baptismal certificate, lalo na yung mga protestante na hindi pa kasal. Okay? Kaya, matuturing talaga ng Katoliko. Pero yung mga Katoliko na yon is hindi talaga nagsisimba. So yung mga tao na yun, yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na ayaw tanggapin yung paghahari ng Panginoon, na pagdating ng araw, ay mananagot sila sa Panginoon. Diba binanggit na natin kanina, Luke chapter 19? Balikan natin mga kapatid. Okay, sa pagdating ng Panginoon, sabi niya, Luke 19:27. Iyan yung mga tao na after they were baptized as Catholics, yung tinatawag na nominal Catholic. Siyan. Okay. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Yan yung magiging consequence. Yan yung mga Katoliko, after na mabinyagan, wala na pakialam. Nagpakasal, pagkatapos makasal, wala na. Babalik na ng simbahan, pagpatay na, wala na siya magawa kasi yung pamilya niya Katoliko. Kaya kailangan siyang ipapindisyonan. At saka ikaw Sian, mas maniniwala ako kay Brother Paul Alima. He is a Jehovah's Witnesses for 15 years, more than 15 years. He is well-versed, a Jehovah's Witnesses member than you. I think you are so young. Sian. So, mas paniwalaan ko si Brother Paul San Pablo Alima. Nag-convert sa Catholic Church. Buong pamilya niya naging Jehovah's Witnesses. Although Catholic din sila dati. Na-convert si Brother Paul Alima sa Catholic Church. So, kung may paniwalaan man ako, is paniwalaan si Brother Paul. Ikaw, ano yung credential mo bago kita paniwalaan? Pipiliin kita versus kay Brother Paul Alima. Ito si brother, mga kapatid, si Sian kasi isa na member ng Jehovah's Witnesses. Ang kanilang pagpaniniwala na sa huling panahon pa i-establish ang kaharian ng Diyos. Samantala, binasa na natin kanina na ang paghahari ng Diyos ay nagpasimula na. Simula ng manalig tayo sa Kanya. So, para silang itong si Sian, para silang mga Hudyo na ang expectations nila ng kingdom is a physical kingdom.
Di ba? Yun yung katilaw. Oh. Ayan. Okay. So siyan, inaamin namin yon na mga Katoliko yung nasa ano. So of course, may pananagutan din yung mga church leader namin or of course, yung mga Katoliko ring mga magulang. Ayan, balikan natin. Okay. Mga Katolikong magulang, si Brother JR. Okay. Hi, Brother JR. Hello po, bro. Magandang umaga. Hi, brother. Taga Batangas po ako. Kami po yung mga nakalaban ni Bro Alima na naging converted. Ako po yung kaibigan ni Jared Almasora na gumagala dito sa social media at nakikipagdebate. Yun po. So bali, nakasama ka dun sa pagdebate ni Brother Jared? Hindi. Ano lang ako, bro. Kaibigan ako ni Bro Jared. Nasa malayo kasi ako nun eh. Nandito ako sa Batangas, bawas siya, nasa Bohol. Nakipaglabang kay Alima. Brother Paul. Oo. So alam mo yung kay pero ka na-convert ka na sa Catholic Church. Nung lumipat si Jared, nag-aaral kami, kaya di lipat natin kami. Ganun. So praise the Lord. Diba? So itong si Sian nung nakalipas po to na araw kasi itong si Sian na ito is nung nakalipas pa natin na araw ito nakakausap na yun nga ang kanila bilang mga member ng Jehovah, ang kanilang paniniwala is pag-i-establish ng Panginoon ng paghahari is sa panahon pa na darating. Samantala, binanggit ko nga kanina doon sa Luke chapter 17 verse 21 na ang paghahari ng Diyos ay nagsimula nung manalig tayo sa Kanya. So hindi na tayo maghintay pa ng katulad ng Hudyo na naghihintay sila ng physical kingdom. That is why they failed. Okay. So praise the Lord. Sa mga hindi pala nakakaalam na kung sino si Brother Jared Almasora na sinasabi ni Brother JR, ay si Brother Jared ay isang dating naging member ng INC 1914 and then later on nalipat din sa sa sekta ni Mang Eli Soriano. Kaya kung titingnan natin, kung magsalita si Brother Jared at yung mga mga style niya sa pagbibigay ng mga talata ay talagang eling-eling. So, pero noong nagpunta si Brother Jared sa Bohol para makipag-debate sa mga Catholic faith defender, nakaharap niya is yung head servant ng Catholic Crusade Ministry na si Brother Paul Alima na dating Jehovah's Witnesses na na-convert sa Catholic Church. Ang reason ay gusto kong isa-isahin yung muna bago si Brother Pablo Alima kasi andito si Sian kanina. Ang reason ng conversion ni Brother San Pablo Alima is alam niya that the Lord Jesus Christ ay may tinatag na iglesia katulad ng binabanggit sa Matthew 16 verse 18. So, kinakailangan alamin niya kung ito ba yung iglesia na kanyang kinabibilangan noon, yung Jehovah's Witnesses, kung yun ba yun. So, alam niya na ang Jehovah's Witnesses ay hindi itinatag ng Panginoon Kristo. Bagkus itinatag ito ni Charles Taze Russell. So, saan yung simbahan na yun? At yan din yung katanungan ni Dewing, yung sikat niya na convert just recently as a Jehovah's Witness also, na convert sa Catholic Church. Yan yun yung katanungan niya rin. Sana yung simbahan na yun ngayon. At ganun din si Brother Paul Alima. Intellectually, inalam niya. At sinaliksik niya. At walang dili iba. Walang dili iba siyang makikita. Kundi, ang iglesyang ito ay walang dili iba. Kundi, ang iglesyang tinatag ng Panginoon, ang Catholic Church. There is no other. So that is why he converted to the Catholic Church. So, yun yung challenge ko kanina kay Sian. Sian, maniniwala ako sa iyo or ikaw yung pakikinggan ko versus kay Brother San Pablo Alima
kung ipapakita mo, ilatag mo sa akin yung credential. Kasi napakahalaga yung credibility. So, kung makita mo na mas matalino kay Brother Paul Alima, baka i-consider ko na pakikinggan ko yung ibabahagi mo. Pero kung hindi, I will not. Okay? So, yung mga kapatid. So, Brother JR, ituloy ko lang yung sinasabi ko kanina na sinasabi ko na about dun sa banal na kasulatan. Then, kinonect natin sa mga tao na nagpo-profess na sinasabi nila na sugo sila kung muna galing sila sa Panginoon. Pero makikita natin na sinasabi nila galing sila sa Panginoon, but all of them are not uniting with each other. They are in disagreement with each other. So therefore, we conclude that they did not came from God, hindi sila sinugo ng Diyos. As a matter of fact, kung makita natin dun sa commissioning ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 28, ang kinumission niya yung mga alagad. Then yung mga alagad na rin ang nag-commission pa ng mga susunod sa kanila. And vice versa, ganun ginawa until such time na makarating sa atin. Wala nang sinabi ang Panginoon na magsusubo pa siya ng iba. Ang ipinangako niya na susubuin sa John chapter 15 at chapter 16 ng John, makikita natin ang sinasabi niya, ang Espiritu Santo. At inulit yan dun sa Luke chapter 24. Sabi niya, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi ninyo natatanggap ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Diba? At yan din yung sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8, mga kapatid. Okay, sige, God bless Brother JR. Salamat sa pag-dropping by. God bless you, God bless you. Ayan, si Brother JR ay, yun nga, kasama daw pala siya ni Brother Jared. Si Brother Jared nga, isang, kung titingnan nyo, check nyo yung si Brother Jared ay siya yung napakarami na pong mga hinalaban sa debate na mga either Katoliko, Muslim, or mga born again. Napakarami na niyang ginalaban. Maging ang last niyang debate ay si Brother Paul Alima na dating, sabi ko nga sa inyo, dating Jehovah's Witnesses na nag-convert sa Catholic Church. Kasi nung napagtanto niya, sa tagal niya na isang estudyante na minister ng Presbyterian minister, siguro, kaya nga sabi niya ang Bible, nabasa niya ng mahigit 10 na, kapatid, or 15 times na nabasa ang Bible. Dahilan doon sa kanilang school sa Jehovah's Witnesses, talaga masipag sila magbasa ng Bible. So, napagtanto ni Brother San Pablo Alima na the Lord Jesus Christ, there is a church established by the Lord Jesus Christ. At yun yung sinasabi sa Matthew 16 verse 18. Diba? So, tinanong niya yun at tinanap niya yun, saan na itong church na ito? At yan din yung tanong ni Joey na yung babae na bagong convert sa Catholic Church. Imposible na walang bakas na iniwan yung mga apostol. Saan yung iniwan nilang church? Ano yun? Saan yun? Ito ba yung Jehovah's Witnesses? No, sapagkat ang Jehovah's Witnesses, itinatag lamang ni Charles Taze Russell. Ito ba yung Mormons? No, sapagkat ang Mormons, itinatag ni Joseph Smith. Ito ba yung mga born again? Lalong hindi. Kasi kailan lang yan sila lumutang. Episcopal yan? Lalong hindi. Lutheran? Lalong hindi. Anglican? Lalong hindi. Methodist, lalong hindi. Pentecostal, lalong hindi. All this sect and denomination has human founder except the Catholic Church, mga kapatid. Diba? Kaya sa Catholic Church, wala silang maituro. May ituturo nila si Constantine. Pero pag i-check mo yung kasaysayan, hindi si Constantine. Ang Iglesia naman, ang 1940 naman, si Ignacio, pero pag i-check mo ito sa hindi si Ignacio. Kasi nag-exist na yung iglesia, yung simbahan, bago pa man dumating si Ignacio. Dinescribe niya lang sa kanyang sulat sa Smyrnians, ni Saint Ignatius of Antioch, that the church is Catholic. In around 107 to 110 AD, ganun mga kapatid. Noon pa man.
wala pang mga sektang lumulutan noon. Noong 110 AD pa lang ay tinawag na ang simbahang Catholic Church. Kung saan sa lugar, doon din unang tinawag na ang mga mananampalataya ng Panginoon Kristo na mga Kristiyano. Acts 11:26, doon sa Antioquia. At doon din sa Antioquia, unang tinawag na ang simbahan ay Catholic. Ni Saint Ignatius of Antioch. See? Okay. Yan mga kapatid. Andito pa pala si Sian. Kaso hindi sila natin ituturo na Jesus. Ang dami nilang ginagawa. Ang dami nilang ginagawa. Ano mo lang, misconception mo lang yan, Sian. Sigurado ko Sian dati kang Katoliko. Dapat maging katulad ka ni Brother Paul Alima. Akala ko na mas, ano ba yung kaya tinatanong kita kung ano yung credential mo yun. Versus kay Brother Paul Alima. Kung mas mataas yung credential mo kay Brother Paul Alima bago siya mag-convert sa Catholic Church, siguro i-consider ko na pakikinggan ko yung sinasabi mo. Ganun lang yun, bro. Hindi naman sa minimenos kita, natural. Importante yung credibility. Kung sa tingin mo mataas yung pinag-aralan mo kay Brother Paul, sigurado Katoliko ka rin dati. Yung pamilya mo, lahat naman halos eh. Kahit si Felix Manalo, napunta yan sa iba't ibang sekta. Pero yung sa Katolik, galing siya sa Katoliko. At kayo, yung katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan, alam mo yan at nabasa mo yan. Okay? Sa John chapter 2, verse 9, okay, hanapin ko kayo yung katuparan nito. Okay? Hindi na sabihin ko muna sa'yo, kayo ito. Ayun naman talagang turo ng Biblia. Do not love the world. Maging yung sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. That is supposed to be nagagawin ng mga mananampalataya, hindi makikibahagi sa sanlibutan. Okay. Kung hindi ka makikibahagi sa politika, ano gagawin mo? Bibigay mo sa kamay ng demonyo. Di ba? Remember, David is a king. And he is also a servant of God. Kaya ganyan nangyari sa atin eh. Kasi pinababayaan natin na ang maghari sa atin, mga demonyo. Mga taong walang Diyos. Okay. Kaya wala kayong pakialam, di kayo bumubuto. Hindi kayo nagrespeto sa watawat. Kasi ang akala nyo, sinasamba yung watawat. Kaya nga, hindi kayo tinatanggap sa Russia ni Putin. Diba? Wala kayong pakialam, wala kayong makinabang. Hindi ko lang alam kung nagbabayad kayo ng tax. Diba? Nagbabayad kayo ng tax? Individually? Siguro individually, of course. Alam niyo yung politics? Kaya ka nagrarally because you are going against. Kasi, ano sinasabi sa James chapter 4 verse 17? Ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin na hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Ngayon, kung alam mo na katulad din ngayon, kayo, okay lang ba sa inyo na pinagnanakawan ng mga magnanakaw ang ating bansa? Wala kayong ginagawa? Mga walang hiya kayo, wala kayong kwenta. Di ba? Kami, since na pinagnanakawan ng bansa natin, ang Catholic Church nagrarally para ipakita na i-condemn yung ganong mga ginagawa. Si Juan Bautista, tinuligsa niya si Herodes. Kaya nga sa pinatugutan ng ulo. Si Santiago, yung isang James, pinapugutan ng ulo. Ni Herodes din. Okay. See?
Hindi siya hinaharap sa inyo. Hindi, nabanggit ko na kanina, hindi mo lang naabutan. Hindi pa sinaharap. Nag-umpisa nang maghari ang Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya. Sa hinaharap pa kayo, fullness of His kingship na yun ng Panginoong Kristo. Matthew 25:31 to 46. Okay? Nabasa mo ba yung Luke 1:26 to 38? Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Of course, sa Romans chapter 8 siyan. Anong sinasabi sa Romans chapter 8? Ang sentimento mo na yan, ay of course, ganun talaga. Ayun sinasabi sa Romans chapter 8. Yung mga nangyayari ngayon, pero hindi pwede bilang mananampalataya. Na ganito nangyari, may mga corruption, kayo hindi kayo nagsasalita. Pananagutan, yun yan balang araw. Wala kayong kwenta, sabihin ng Panginoon, wala kayong kwenta. Ang sinasabi sa James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin at hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Sabi ni Isian, ang kumukontrol sa mundong ito ngayon ay si Satanas. Kaya kailangan natin kumilos, huwag natin ibigay sa kamay ng Diablo ang mundong ito. God owns this world. He is the owner of this world. He is the creator of this world. Kaya nga, bilang mananampalataya, hindi tayo pasama sa sanlibutan. That is why, ang sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, di ba? Nabasa mo na yun, di ba? So that, I urge you, brethren, to offer yourselves as a living sacrifice to the Lord, pleasing, acceptable to Him. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun yung sinasabi niya. Yan yung sabi ko nga sa iyo siyan, sorry Yung sinasabi ko nga sa iyo siyan, paniniwalaan kita, pakinggan kita, kung masigit yung credential mo kay Brother Paul Alima na dating Jehovah's Witnesses. Ang makipagpayapaan sa lahat ng tao. Try to, sabi ni Isian, at makipagkapayapaan sa lahat ng tao, hindi makipagdigma. Sabi niya, ang utos ni Jesus, ingatan na huwag madungisan sa libutan ito ang mga tagasunod niya. Of course, kaya nga, kasi we are in this world, sabi niya sa Romans 12:1 to 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung sinasabi sa Romans 12:2. Meron ba sinasabi na do not sinasabi sa John, do not love the world. Okay? So, kahit andito ka sa sanlibutan, pero hindi ka tinuturuan na makisang-ayon ka sa sanlibutan. Sa 1 John chapter 2 verse 15, yun. Kahit andito ka sa sanlibutan, hindi mo dapat ibigin ang mga bagay sa sanlibutan. Yun. Pero yung sinasabi mo, makipagkapayapaan sa lahat ng tao, hindi makipagdigma. Yes, of course. Pero, alam mo bang nangyari? Kung hindi nagkaroon ng crusade as to counter the jihad of Islam, ay baka hindi nakapagtatag ng religion niya si founder mo, si Charles Taze Russell. Ay, yan, kung minsan yun ang problema sa atin. Masyado nating nami-misinterpret na kapag sinampal yung kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kaya wala kayo talagang pakialam. Kaya pala naghahari ang demonyo sa daigdig kasi pinapabayaan natin sa kamay ng mga tao. Walang Diyos. Wala, hindi kayo nakikialam. Alalahanin mo, si Juan napuputan ng ulo dahil sa kanyang pagsasalita ng katotohanan.
sa isang political leader. O, kayo, hindi kayo hindi kayo kumukontra sa masama. Eh si Juan, tinuligsa niya si Herodes, kaya napumuta ng ulo eh. Okay. Kayo wala lang kayong ginagawa. Makipagkapayapaan sa lahat ng tao. Hindi mo yan kayang gawin sa Muslim, sa Islam. They have a different rule of faith. Pumunta ka dun sa sa Afghanistan halimbawa, mangaral ka doon ng pananampalataya nga. Makipagkapayapaan ka sa kanila. Diba? Tingnan niyo yung mga Middle East countries. Alam mo ba yun? Na they are not a Muslim countries before. Don't you know that? But because yung pagiging relax natin ng mga Kristiyano, kuminsan masyado natin nami-misinterpret yung sinampal ka sa kanan, ibigay mo kaliwa. Ay, may context yun. Pero kung hindi nagkaroon ng crusade, wala na, Europe, wala na. Eh ngayon, since alam ng mga Muslim, mga kapatid nating Muslim, na hindi sila magtagumpay through war, ano ginagawa nila ngayon? Nag-i-immigration sila sa Europe by means of refugee kuno. Ang firm lang doon, Hungary, at saka ang Poland. Kaya tingnan yung Poland, walang mga crime. Pero ang London ngayon, ang Germany ngayon, ang Australia ngayon, just recently, ang Sweden, lahat ng mga European countries, for the sake of refugee kuno. Hindi nila alam that is a part of Islam. Yung tinatawag na hisra. Pupunta sa ibang bansa. Diba? Pwede naman sila pumunta sa mga Muslim countries. Canada ngayon, diba? Isang beses na sa Canada, nagdasal sila sa gilid ng simbahan ng Catholic Church. Ang ginawa ng simbahan, nagkalimbang. Anong ibig sabihin nun? Sabi ng mga Muslim, sabi ng mga converts. Pero yung magdadasal sila sa gitna ng kalsada, they are showing domination. Kung minority pa sila, katulad sa atin, kasi marami pang masisipag mangaral, hindi nila madodominate. As long na hindi nila madodominate, hindi pa maraming number nila, mabait sila. Europe at saka Australia, of course. Ibang continent yun. Abuti, andito si Kawikaan 15.3. Ito, si Yan, andito si Kawikaan 15.3, kayo muna mag-usap. Ito si Kawikaan 15.3, member ni Eliseo Soriano. Nung tinanong si Eliseo Soriano kung sino nagtatag ng Catholic Church, diba? Ano sinabi niya, Kawikaan 15.3? Hindi ko alam kasi hindi pa ako ipinanganak noon. Samantala, ang Mormons, hindi pa ako ipinanganak noon kasi magda-2,000 taon na eh. Ibig sabihin, hindi man niya inamin na ang Catholic Church nag-exist ng almost 2,000 years at ang nag-exist lamang ng almost 2,000 years ay walang diliba. Ang Catholic Church founded by the Lord Jesus Christ. Hindi niya man inamin, indirectly, sa logic ng kanyang pananalita, inamin niya. Hindi ko pa alam kasi hindi pa ako ipinanganak. Samantala, Mormons, hindi pa naman siya ipinanganak, alam niya. So, diba, tindi ng pagdaya niya sa member niya at itong isa sa nadaya, ito si Kawikaan 15.3. Sorry, Kawikaan 15.3 kung medyo nagkakamali tayo sa geography. Ay sabi ko na maaring magkamali ako sa mga sinasabi ko, pero hindi ako gagawa-gawa ng kwento para lang makapag-ikayat ng mga tao. Okay. Maaring inamin ko yan, maaring magkamali ako. Many times nagkakamali ako sa mga binabanggit ko. Pero hindi ako gumagawa ng kwento para makapag-ikayat ng tao. Sabi ni Roman Tupo, pader ka ba? Hindi ako pader, tao po ako.
Baka sa inyo yan, sabi ni Kawikaan 15:3. Kayo nga naniniwala nga kayo na may Diyos, pero di yun naman sinusunod ang kautusan ng Ama ng Langit. Kayo yun, babalik yun sa inyo. Sa iyo, Kawikaan 15:3. Wala din kapulo na ginagawa yun. Sabi ni Kawikaan, yung loko dyan naman sarili. Kayo yun. Kawikaan 15:3. Kayo una-una na matatamaan doon. Bakit? Ang Panginoong Kristo nagtatag na ng kanyang iglesia. At binigyan niya ito ng kapangyarihan. Matthew 16 verse 18. At kayo, bakit nagtatag na ng Panginoong Kristo ng iglesia, pero kayo nagtatag din kayo ng inyo? Nagtatag din na suryano ng kanya. Di niluloko niyo rin yung sarili niyo. At sinasabi ng Panginoon ng Matthew 12:30, kayo mismo tatamaan ang sinasabi niyo. Sinasabi sa Matthew 12:30, ang nakikinig sa inyo, kausap ng apostol, ay nakikinig din sa akin, ang ginig sa nagsugo sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil din sa nagsugo sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon, pinagkakalat. So therefore, noong nagsimulang magtayo ng sekta si Soriano, he did not gather, he scattered. Yan, si Roman Tuko, Sian, saka Kawikaan 15:3, kayo muna mag-usap. Ha? Mag-usap muna kayo. Kayo ng mga sekta at denominasyon, mag-usap muna kayo. Then kapag sino na yung magtagumpay sa inyo, bumalik kayo, saan kayo makipag-ano sa akin. Okay, bye-bye muna kayong tatlo. Okay. Kayo muna mag-usap. Okay. Kayo muna mag-usap dyan, ha? Hindi ko i-entertain yung sasabihin nyo. Okay, so yung mga kapatid. Okay. Sabi ni Sian, malalaman at malalaman natin. Yan sa inharap, malalaman at malalaman natin ang tunay. Sian, the fact na ang sekta mo, tinatag lamang ni Charles Taze Russell, at si Charles Taze Russell ay isang bulaang propeta. Nagkaroon na siya ng mga prophecy at palpak. At palpak. So, kung palpak ay yung mga prophecy ni Charles Taze Russell, bakit andyan ka pa? Okay? May sinasabi dito mga kapatid, ha? Balikan natin mamaya si Kawikaan 15:3. May sinabi kasi si Kawikaan 15:3 yung alagad ni Soriano. Okay? Siyan, ito member ng Jehovah's Witnesses. Okay. Ito yung sinasabi. Di ba nag-prophecy si Charles Taze Russell in many instances. Okay? Ito sinasabi ng Deuteronomy chapter 13. Okay. Ito sabi Siyan, na member ng Jehovah's Witness, na tatag ni Charles Taze Russell, kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o magbibigay ng kahulugan sa panagib at pagkatapos magpakita ng kababalaghan at hikayatin kayo maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang mga hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh. Kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso, kaluluwa, siya lamang ang inyong sundin. Magkaroon kayo ng takot sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. At manatili kayong tapat sa kanya. Ang propetang iyon o nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin pagkat inuudyo kanya mga tao upang magimagsik kay Yahweh na siyang nagligtas sa inyo sa pagkalipin sa Ehipto. Inikahayat niya kayong iwan ng daang tinuro na niya sa inyo. Iyan ang masama at dapat ninyong iwasan. So you see, ang Panginoon sa Kristo kasi nagtatag na ng kanyang iglesia, bakit pa kita paniwalaan na member ng Jehovah's Witnesses na tatag ni Charles Taze Russell? Sabi ni Kawikaan. Si Pedro Campo ng demonyo naman yan. You see? So, ibig sabihin, kapag ganyan ang logic mo, Kawikaan 15:3, ipinagkatiwala ng Panginoon sa Kristo bago siya umakyat sa langit ang kanyang kawan kay San Pedro. So, ipinagkatiwala ng Panginoong sa Kristo ang kanyang kawan sa isang kampo ng demonyo. Is that what you are saying? So, ibig sabihin,
palpak pala ang Panginoon sa Kristo, ganun. Kawikaan 15.3 na member ng dating daan ni Soriano. Okay? Tapos sabi ko niya, okay, wala naman sinabi ang Ama na sa langit kay Pedro na magtayo kayo ng templo bubok. You see? Obvious na wala kang alam. Ang nagtayo ng kanyang iglesia ay ang Panginoon sa Kristo, Saint Peter. Basahin mo Matthew 16:13-18. Okay? Ayan, defensor. Ito na naman, may mga bisita naman tayo sa Sian na member ng ng Jehovah's Witnesses. Hello, Dr. Bro. Good morning. Hi, good morning. Ito, ikaw naman mag-entertain sa kanila. Si Sian, member ng Jehovah's Witnesses. At si Kawikaan 15.3, member ni Eli Soriano. Kausapin mo sila. Ay, gagawin mo na ako. Sige, bro. Ano bang pinag-ano ni Kian? Ano to? Sian? Basahin mo na lang. Si Kawikaan 15.3, sabi niya, si San Pedro daw, kampo ng demonyo. Sabi ni Kawikaan 15.3, yung member ni Soriano. Si Pedro, kampo ng demonyo naman yan. So, sinabi ko kanina, so, ibig sabihin, kung kampo ng demonyo si San Pedro, so, ibig sabihin, palpak pala ang Panginoon sa Kristo kasi sa kay San Pedro, pinagkatiwala niya yung kawan niya doon sa John 21:15-19. Tapos si Sian naman, ito basahin mo na yung mga argumento. Si Sian ito. Maganda tong ano ni Sian sinabi. At noong panahon ng mga Espanyol, kung sino ang hindi magkatoliko ay papatayin. Brother Sian, mas mainam po atang mag-aral ka ng history ng Pilipinas. Kasi nakakahiya. Anong pinagsasabi mo? Meron yan sa sa Philippine history. Sa junior high school. Meron yan sa junior high school eh. Kasi yan. Bro, kausapin mo na sila, tanggalin ko muna yung earphone ko kasi para nag-echo. Mute mo na lang din po, tatay. I-mute ko sa akin? Paano ba ko i-mute? Mute mo po. Okay na po. Siyan, payo ko lang sa'yo, mag-aral ka muna ng Philippine history. Kasi hindi yan puro pagmamagaling. Si Jesus ay ginamit ang pag-ibig, kayo hindi pag-ibig ginamit nyo. Ano po bang religion ni Brother Sian? Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Brother, Jehovah's Witness pala to. Ito, maganda to, Jehovah's Witness. May nagpunta dito sa bahay nung nakaraan nung mga Jehovah's Witness. Nagtuturo ng Biblia. Tapos, sabi nila, balik daw po sila dito. Sabi ko, sure. Ang plano ko sana, paghandaan ko sila ng kung mga itatanong sa kanila, kung alam talaga nila yung Biblia, papaghandaan ko sila ng kung sino yung nagpangalan ng Biblia, ganon. Mga ganon sana. Sana yun si Brother Sian. Brother Sian. Kasi iba din tong turo ng Jehovah's Witness eh. Kasi di rin to naniniwala sa Trinity. Tapos si Jesus hindi nakapako sa krus. My God. Kausapin mo muna sila, may gagawin pa ako. Wala na si Sian eh.
Wala na. Wala Sige, na si magawa ka Sian. na ng topic. I-con mo yung about sa doctrine ni Sian. Okay, si Sian, Jehovah's Witness. Ito kasi mga Jehovah's Witness, ano to? Kakaiba rin tong turo ng Jehovah's Witness. Kaso lubat na ako, tay. Ano na? May gagawin pa ako. Ikaw muna magsalita dyan. Sige, mag-ano na lang ako, mag-entertain na lang ako ng mga tanong dito, tay. No, sige, sige. Brother Sian, saan ka na? Hello, welcome. Sana yun si Sian? Brother Sian, kawikaan. Kawikaan. Hello sa mga kapatid nating mga Katoliko dyan. Payo ko lang po, kung may tanong kayo about sa faith nyo, dun din po kayo sa kapwa nyo Katoliko magtatanong. Kain muna ako ha. Wait lang. Kain muna. Ano? Alis tayo, hindi? Okay na. At punta na naman ako sa Morong. Sa Angono, tsaka sa Katedral para makunin yung dalawa ko. Kaya tayo pupunta doon, di ba?
matapos ang Wala na magpunta naman tayo sa akin. hindi, Kalip Island. Ako ngayon, punta mo. Hindi nga, huwag ka na muna at mag-asikaso tayo dito sa bahay. Kasi kayo na muna, kasi puntahan mo muna. Ganun din gagawin ko pa rin yung susunod na araw. Tapusin mo na. Hindi naman pwede na, ano. Kaya nakatabi ko tayo. Kailangan tayo wakas para Na? pag pumunta tayo ng tali, pwede naman tayo punta ng puro. Tayo balik mo ng daan. Oh, dilim. Nanood ka pa? Hindi, tapusin ko lang. Pero Father Defensor, okay. So, maybe tapusin ko muna dito, Defensor. I-off ko muna. Mag-signing out na muna ako. Thank you sa lahat ng mga nag-likes, mga nag-comment. Yung mga nakiisa sa atin, si Sian na member ng Jehovah's Witness, saka si member ng MCGI na si Kawikaan 15.3, at si Defensor na isang member ng Ethos Bottom, at si Brother Romy kanina sa mga nag-tap ng screen. Okay, si Cruelia Rental Gown, It's in End, Pelena Milena, then si Defensor. Signing out muna ako, Defensor. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Since na si Sian naman ay nawala, at saka si Kawikaan 15.3 hindi na lumutang. Bye for now. May God bless us and keep us safe sa araw na ito. Amen.